Hallelujah. Mga kapatid, sa mundong puno ng pagbabago at kawalan ng katiyakan, may isang katotohanang hindi kailanman nagbabago. Alam niyo po ang ano? Ang Diyos ay tapat at siya ay tunay. Ang kanyang mga pangako ay hindi napapako sa hangin. Bawat salita niya ay mapagkakatiwalaan. Kung paano siya naging tapat noon, tapat pa rin siya hanggang ngayon. At mananatiling tapat magpakailanman. Kapatid, maaaring dumaan tayo sa pagsubok, sa paghihintay, at mga tanong na tila walang sagot. Ngunit hindi kailanman nagbabago ang karakter ng Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay tunay, ang kanyang biyaya ay sapat, at ang kanyang mga pangako ay siguradong matutupad. Alam niyo po, meron pong kwento sa Bible. Ito po yung kwento ni Noah. Sabi po sa Hebrews 11 verse 7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari. Kaya hindi pa niya nakikita mga bagay na mangyayari kahit hindi pa niya nakikita. Kaya gumawa siya ng isang barko para mailigtas niya ang kanyang sarili at ang pamilya niya. At sa pananampalataya niya, hinatulan ang mga tao sa mundo, pero itinuri siyang matuwid ng Diyos. Alam niyo po, sa kwento ni Noah, o pamilyar kayo sa kwento ng Noah's Ark, inutusan po ng Diyos si Noah na gumawa ng arko o ng isang malaking barko. Nung inutos po sa kanya ng Diyos yun, wala pa pong baha, wala pa pong ulan, at tila imposibleng mangyari yung pinangako ng Panginoon. Ngunit nanatiling sumunod si Noah dahil naniwala siya sa Diyos na totoo at tapat. At nang dumating ang baha, napatunayan na ang bawat salita ay Diyos at totoo. You know what, kapatid? Mukhang imposible yung mga sinasabi ng Panginoon. Kapag sa atin na-receive natin yung mga salita niya, yes, hindi natin naiintindihan, hindi natin agad nauunawaan, pero hindi naman sinabi ng Diyos na maniwala ka kagad. Ang sinasabi lang dito ng Diyos is sumunod ka sa Kanya at magtiwala ka sa Kanya. Hindi ko alam yung exact situation mo ngayon, pero ngayon tanggalin natin yung mga pagdududa na meron ka sa puso mo ngayon. Baka nawawalan ka na ng tiwala sa Diyos dahil sa mga nangyayari sa buhay mo. Baka matagal ka nang nananalangin, pero wala ka pa rin nakikitang sagot. Baka pagod ka na sa paghihintay, nasasaktan ka sa mga pagsubok, o nalilito ka kung nasaan ang Diyos sa gitna ng pinagdaraanan mo. Pero alalahanin natin ito, mga kapatid. Binigyan si Noe ng Diyos ng pangako at utos. Ngunit hindi niya agad nakita ang katuparan nito. Sa loob ng maraming taon, patuloy siyang sumunod kahit walang nakikitang ulan. Marahil marami ang hindi nakakaindi sa Diyos o sa ginagawa ni Noe. Ngunit hindi niya hinayaang manaig ang pagdududa kaysa sa salita ng Diyos. Kapatid, sa oras na ito, isa lang po ang mensahe ng kwento ni Noah. Manatili ka doon sa salita ng Diyos, manatili ka sa pangako ng Diyos, at manatili kang antayin ang katuparan ng Panginoon. Kasi ang pinag-aantay mo, hindi yan masasayang. Sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng salita, ng pangako na yan, totoo sa kanyang mga salita, at hindi ito basta kwento lang. Gagawin niya yan sa buhay mo. Gagawin niya lahat ng mga pangako sa buhay mo as long as nandiyan ka, patuloy mong pinangahawakan at patuloy mong pinaniniwalaan. Kaya sa oras na ito, kapatid, we will worship the Lord again, and we will remember all the promises of the Lord sa buhay mo, sapagkat siya ay tunay, siya ay tapat. Come on. Ano yung mga pangako ng Diyos sa'yo noon? Come on, pray it. Ipanalangin mo yung pangako na na-receive mo sa Panginoon. Lord, matagalan man ito, pero patuloy kaming kakapit at maniniwala. Walang katulad, ika'y nag-isa.
Lord again. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lang Yes, God. wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakalaan mo. Hallelujah. Come on. Pwede ba pasalamatan mo, Panginoon? Thank the Lord sa mga pangako niya na natupad at sa mga pangako na tutuparin niya pa lang. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. God, di man namin kita, Lord, yung hinaharap, pero mapalad kami kasi ikaw yung Diyos na nandyan na sa future, Panginoon. At Lord, ang tanging kailangan namin gawin ay magtiwala at maniwala sa iyo, Lord. And I pray, Lord, I pray sa lahat na nandito. God, I pray katagpuin mo kami. Lord, meron dito mga panalangin, Panginoon, na naniniwala ako na diringgin mo sa araw na ito. Lord, I pray, Panginoon, kausapin mo ang bawat sa amin. Lord, one by one, talk to us, Panginoon. And I pray, Lord, makita, Lord, lahat ng taong nagpunta dito, kung sino ka talaga, Panginoon, sa mundong ito, sa buhay nila, Panginoon. God, I pray, sa oras na ito, let your word, Panginoon, pumasok sa aming puso, Panginoon. Baguhin ang aming pananaw. Lord, baguhin kung ano yung nais namin. Lord, ma-align kami, Panginoon, sa kalooban mo, God. And I pray, Lord, samahan niyo kami sa araw na ito. Lord, maging excited kami. Lord, narito na lang kami, Lord. I pray, sulitin na lang po namin. Lord, maging attentive kami sa salita mo. Mag-focus kami sa iyo. Lord, hindi kami magpapadistract, Panginoon. And I pray, Panginoon, gisingin mo ang aming diwa. Kasi Lord, yung salita mo ang kailangan namin sa araw na to. Pwede ba kapatid, pasalamatan mo ulit ang Panginoon? Come on, thank the Lord with your own mouth, with your own voices. Thank you, Jesus, kasi dinala mo kami dito ulit. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. And all this we pray in the mighty name of Jesus. Lahat po ay magsasabi na Amen and Amen. Hallelujah. Ayan, makakaupo na po tayong lahat. Ayan, settle down po tayo. Ayan, sige po. I think ready na po ang lahat. Ayan, sige. Ay, mga nakaupo, nakatayo pa, upo na po tayo. Focus po tayo sa word. Ayan, hindi ko na po patatagalin pa. Ayaw. Ayan. Ready na po ba kayo? Yes. Ayan. Tinatawagan ko na po ang ating speaker for today, Pastor Melvin Fribaldo. Ayan. Pakisabi sa katabi mo magandang hapon. Ayan. And we are now on our third Sunday ng June. At ngayon po ay Father's Day. Tama po ba? Ayan. So nabati mo na ba yung mga tatay mo sa buhay mo? Ayan. Pakicheck nga kung may mga tatay ka dyan katabi. Ayan. Mga tatay, mga nagpakatatay. Diba? Yung mga mukhang tatay, pwede na rin. Ayan. Meron ba dyan mukhang tatay sa tabi mo? Ayan. Pakibati po sila. Ayan. Happy Father's Day. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay na kasama natin ngayon. Ayan, grabe po ano. Ayan, yung tanong po ngayon, ano, nung Mother's Day may regalo yung mga mami. Pag Father's Day ba may regalo din yung mga tatay? Wala. May sumisigaw dito sa harap, oh. Ayan, so magandang hapon po, ano, and salamat po dahil narito ka. Pakisabi sa katabi mo, I am blessed dahil katabi kita. Ayan. And this month, patuloy po natin pinag-uusapan itong topic na to. You, the victorious warrior. And napakaganda, no? Kasi for the past couple of weeks, nakita natin na meron pala talagang laban. At sa laban na to, narito tayo at tinawag tayo bilang mandirigma ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, mandirigma. Ayan, ayan. Paki-flash nga na. Pakisabi naman sa sarili mo ngayon, pwede ba declare mo ngayon, warrior ako. Ayan, warrior ako.
Warrior ako, mandirigma ako, hindi sa sarili kong kalakasan, kung hindi dahil kasama ko ang Panginoon. Amen? And alam niyo po, ito yung reality. Hindi tayo tinawag ng Diyos para lang mag-survive sa buhay. Tinawag tayo para lumaban at magtagumpay. Diba? Yun ang pinaka somehow challenge sa atin. Paano ko ba masisigurado na lumalaban ako at hindi lang ako nag-i-exist? Paano ko masisigurado na sa lahat ng laban na meron ako ay nagtatagumpay ako? Pasensya na po kayo, medyo naka-jacket tayo. Medyo sabi kulay blue daw po ngayon so nag-blue tayo. Ayan, salamat po sa aking sponsor sa Baguio Night Market. Ayan, 100 pesos lang po yung jacket doon. Praise God. Di ba? Binuking po. Ay, sorry po. Ayan, yung mga jacket na mga medyo mamahalin. Pagdating mo doon, 100 pesos. Ayan. Pero again, tayo po ay tinawag na lumaban. Alam niyo pong pinakamalungkot na parte ng buhay natin? Yung gumigising ka sa umaga pero wala ka ng lakas at ayaw mo nang lumaban. Yun po yung nakakalungkot. And let me give you this truth bago po tayo officially magsimula. We are called to fight and succeed in all battles of life through the victory of Christ. May mga pagkakataon, akala mo ikaw ang dapat manalo. May mga pagkakataon, ang tingin mo, ikaw ang dapat lumaban at nasa iyo ang panalo. But in reality, ito pong laban na kinakaharap natin sa buhay ay may sigurado namang laban at tagumpay through the victory of Christ. Nilalakaran lang natin yung victory ni Christ. Kailangan lang po natin itong may sa buhay. And for the past 2 weeks, nakita po natin, sa first week, nakita natin yung katotohanan na meron talagang spiritual na battle. Di ba? Marami tayong laban sa buhay na hindi natin nakikita, tama ba? Maraming emosyon, maraming sitwasyon na hindi nakikita, pero totoo at nangyayari. Di ba? At sa laban po na ito, hindi po tayo pwedeng umatras. Pakisabi sa katabi mo, no turning back. Ayan, no turning back. Hindi na natin pwedeng i-ignore o wag pansinin ang laban na to. Di ba may mga panahon sa mga bata, may mga panahon parang gusto mo na lang bumalik sa sinapupunan ng nanay mo, tama ba? Di ba parang gusto ko na lang maging baby ulit, di ba? Gusto sa mga young adults, di ba? Nung bata ka pa, hirap na hirap kang patulugin ng nanay mo sa hapon. Ngayon, wala ka ng oras matulog. Diba? Sa mga parents. Diba? Sabi ang pagiging magulang daw, hindi mo maiintindihan hanggat hindi mo nararanasan. Tama po ba? So naiintindihan na natin ngayon yung sitwasyon ng ating mga magulang noon. In reality, napakarami nating hinaharap ngayon. At to be honest, ang kalaban, kung busy ka ngayon sa buhay mo, busy din po ang kalaban sa buhay mo. Busy ang kalaban na ilayo ka sa Diyos. Busy ang demonyo na sirain ang pananampalataya mo. Busy ang demonyo na i-question mo ang realidad mo. Again, ano ba nangyari sa buwan na to? Ang buwan na to, usually bride month po ito. Panahon ito ng mga kinakasal, ng mga babae na kinakasal. Pero ano nang tawag sa buwan na to ngayon? Pride month na raw. Hindi na bride month. Diba? Again, that's the reality. May kalaban na gustong palaging iparamdam sa'yo na talunan ka. Now, before we continue, samahan niyo po ako magdasal. Baka makalimutan ko na naman. Tara po, let's close our eyes. Father, we thank you for this afternoon. We thank you for this day. Panginoon, hindi aksidente na narito ako ngayon. Alam namin, meron kang ituturo, meron kaming matatanggap ngayong hapon na ito. At tulungan mo kami, O Lord, na maging bukas ang aming puso't isip. Maisantabi namin ang aming mga opinyon, mga sarili naming alam, at makita namin ang kahalagahan nitong sa iyong salita, Panginoon. Help us, O Lord, na makapag-focus sa word, O Lord. We rebuke any work of the enemy, O Lord. We rebuke any distraction na pwedeng humati ng aming atensyon ngayon at mangyaring makapag-focus kami sa iyong salita. Marami pong salamat. Be with us, O Lord, at itago mo rin ako sa iyong likuran. Ikaw po ang magsalita. Gamitin mo lamang akong daluyan ng iyong kabanalan. Marami pong salamat sa iyong aming papuri, sa iyong aming dalangin. Sa ngalan ni Jesus, amen and amen. Ngayon, tanong ko po sa inyo, paano ba dapat lumalaban ang isang sundalo ni Jesus? Paano ba dapat lumaban ang isang soldier of Christ? Alam niyo po, sa kahit anong gera, sa kahit anong laban, palaging dapat may weapons. Tama po ba? Basically, from the old times hanggang ngayon, nandyan yung mga tools, mga technology, mga systems na dinevelop para yung mga gera ay meron tayong magamit ng mga weapons, mga makapag-engage tayo in combat. Nag-evolve na nga nag-evolve na yung gera eh. 'Di ba? Noon ang gera talagang kailangan pumunta lahat ng tao. Ngayon ang gera, nagta-type na lang sa bahay sa Facebook.
Tama ba? Meron na tayo ngayon tinatawag na digital war. Noon, kailangan may baril, kailangan may mga panakit. Ngayon, salita pa lang, nananakit na. Di ba? Ang dami na, nakakapatay ka na gamit ang sarili mong salita. Comment mo lang, pwede kang mag-instill ng suicide. Imagine mo yan. Kaya think before you click, siguraduhin po natin. Ako personally, kapag may nakikita akong post sa Facebook, lalo na tayo, medyo minsan nag-check tayo, mapapansin mo, ang una ko pong gagawin, titignan ko yung mga comments. Titignan mo yung grabe yung mga harsh comments. Di ba? Yung kulang na lang, talagang tagain ng personal eh. Di ba? Alam niyo po yun? And that's the reality. Di ba? Even our words right now are weapon. Meron nga tinatawag ngayon ng mga missiles, tama po ba? Meron ng mga tinatawag naman na anti-missiles. So ang dami na po, ang dami ng weapons, ang dami na pong mga gamit panggera. Okay, mapapansin nyo, may mga pelikula ngayon na somehow papakita sa iyo yung mga gera na yun. Ipapakita sa iyo paano nagagamit yung iba-ibang weapons. And actually, meron pang tinatawag na digital war. May digital weapons. Diba sa online games, merong mga weapons. Tama ba? Yung mga nag-online games dyan. Ang dami. Sa mga naglalaro ng games, may mga tools, may mga online tools o games na binibili pa. Nung panahon namin, talagang alam ko, nung kabataan ko, nung high school, Counter-Strike lang eh. Tama ba? Yung talagang magkakating ka para makapag-Counter-Strike yun ng mag-barkada. Ngayon, iba na. Ang dami na ngayong mga games. Hindi na lang yung mga first-person gaming. Ang dami na. At ganoon din po sa buhay natin. Meron tayo mga personal na laban. Tama po ba? Sa youth, meron tayong mga pressure sa social media. Maraming youth ngayon pressured pag walang na-post na picture sa Facebook. Di ba? Hindi nakapag-OOTD. Di ba? Laban pa ng mga youth ngayon ng identity crisis, identity confusion. Di ba? Nababaluktot ang identity dahil sa mga nakikita at natututunan sa paligid. Pangatlong ilaban ng youth, yung mga hidden struggles. Yung gusto na lang kadalasan lumabas ng bahay, umuwi ng late. Kasi bakit? May iniiwasang struggle sa bahay. Di ba? May mga struggles na hindi may open sa family. Kaya gugustuhin na lang magsaya sa labas. Yan yung mga laban ng mga youth na hindi natin nakikita. Sa mga young adults, sa ating mga singles, meron dyan yung career pressure. Di ba? Yung ilang taon na ako nandito sa work, kailangan ko ng promotion, kailangan may career path. Di ba? Nandyan yung compromise sa iba't ibang bagay, sa relationship, sa faith, ang dami. Di ba? Challenge sa mga young adults na Kristiyano, yung Sunday, Kristiyano ka, tapos pag Monday, may murahan sa office. Di ba? Ang hirap. Di ba? Compromise sa relationships. Naalala ko nung ako po'y call center agent 10 years, 12 years ago. Talagang alam niyo yung pag pumasok yung mga bagong trainees sa call center agent, yung mga lalaki dyan sa floor, sa operations, doon tinitignan na sino yung babakuran nila. Diba? Ganun eh. Talagang may asawa sa bahay, may girlfriend sa opisina. May work wife, may housewife. Diba? Ganun eh. Ganun yung tingin eh. Diba? Compromise sa relationships. Ano pa yung mga laban ng ating mga young adults? Burnout. Diba? Yung nakukulong sa routine. Bahay, trabaho, hindi na nga masingit yung tulog eh. Paano masisingit? Yung biyahe pa ng Bulacan to Quezon City, 2 hours na. One way pa lang. Paano makakatulog? Tama ba? Ang dami nating laban. Burnout, ano pa? Delays. Diba? Sometimes yung greatest problem ng mga singles ngayon, yung delay sa buhay nila. Ang daling ikumpara ng buhay natin sa iba. Tama po ba? Bakit siya may house and lot na? Ako sa paso pa rin. Diba? Siya may swimming pool na. Ako may maliit lang na aquarium. Diba? Ganun eh. Ang dali nating ikumpara sa sarili natin because of the different delays sa buhay natin. Young adults, again, marami tayong laban. And I hope and pray makita natin yung importance ng fellowship in life group para maharap talaga yung mga laban na yan. Okay? Sabi ko nga palagi sa mga life group ko, usap lang yung kailangan yan. Kailangan lang mapag-usapan yan. And hindi pa tayo tapos. Sa mga parents, ang dami ding struggles, ang dami ding laban. Unang-una yung financial stress. Paano mo pagkakasyahin yung napakaliit na minimum wage araw-araw? Di ba? Yung minimum wage, 500 plus 600, tapos yung gastos mo sa isang araw, 800. So ano na? Paano na? Tama ba, parents? Family struggles. Di ba? Yung problema sa pagbubukod, problema sa pamilya, ayan, sa families, yung may asawa ka na pero pinoproblema mo pa rin yung sarili mong pamilya, yung parents mo.
Di ba? Ang dami. Behind the parent na napakatatag ay grabing family struggles. Na halos nakaganyan na lang yung parent. Alam mo yun? Yung nakaganyan na lang hawak na lang, isang daliri na lang bibigay na Di ba? Yung minsan nakala natin mga youth, mga singles, tayo lang yung may pinagdaraanan sa buhay, mas marami pong sinasalag na problema ang inyong mga magulang. Okay? Ano pa? Pagod at spiritual inconsistency. Paano ka pa makakapag-devotion bilang magulang? 4:00 pa lang nag-aasikaso ka na ng estudyante. Tama ba? Ang hirap. Di ba? Ang hirap. And we know the struggles, we know the fight. Mga kapatid, mga anak, ito pong laban na kinakaharap natin, anuman ang season ng buhay natin, ay hindi po bago. At hindi po nagugulat ang Diyos sa laban mo na yan. Aware at alam ng Diyos ang laban na kinakaharap mo. At dahil may lahat naman tayo may laban, tingnan mo yung katabi mo, di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Pakicheck yung mukha. Di ba? Mukhang lumaban, di ba? Di ba? Praise God dahil lumaban. Di ba? Praise God dahil yung mukhang yan hindi sumusuko. Di ba? Praise God. Pakisabi sa katabi mo, mabuti ang Diyos dahil lumalaban ka. Diba? Alam mo yon, napakarami pong sumusuko sa buhay. Sabi nga po ng World Health Organization, sa mundo raw, halos kada 10 seconds may nagpapakamatay. Ganyan, imagine mo yon, kada 10 seconds. Diba? Napanood nyo yung mga pelikula nakaraan, yung may mga countdown, yung Squid Games, yung 10 seconds lang, kailangan nilang ingatan sarili nila, di ba? Ganun mismo ang suicide ngayon, ganun mismo. Napakaraming sumusuko sa buhay. And praise God kasi narito ka dahil lumalaban ka pa rin. Kaya pwede pa palupakan natin ng Panginoon. Thank you, Lord, dahil lumalaban pa rin kami, binibigyan mo kami ng kakayahan na lumaban. Pero alam nyo po, isang katotohanan ang dapat nating maintindihan ngayong hapon. Sa kahit anong laban, hindi ka mananalo kung hindi ka handa. Tama po ba? Sa mga estudyante, wag kang mag-e-expect ng mataas na score sa stock knowledge. Kung hindi mo pinaghandaan ng exam, huwag kang mag-e-expect ng maayos na score. Huwag kang mag-e-expect ng best output kung minimum ang binibigay mo. Sa mga young professionals, huwag tayo mag-e-expect ng promotion samantalang pagpatak ng 5:00, pauwi ka na. I'm not saying kailangan mag-overtime. I'm saying is kung pagpasok mo pa lang sa opisina, ang tinitignan mo ay yung oras na ng pag-uwi at hindi yung mga matatapos mo sa araw na yon, baka kailangan mong ayusin at paghandaan ng trabaho mo. Kaysa yung 8:00 pa lang, 7 hours na lang. Kakapasok pa lang, no? 7 hours na lang. May mga ganun, Di ba yung sa office kami, nung nag-on-site po ako way back 2019, 2020, yung pagpasok pa lang ng Lunes, 4 days na lang, Sabado na. Diba? Mga young pros, ayusin natin yan. Ano pa? Sa mga parents, diba? Hindi po, or sa mga gusto ng maging parents, gusto mo pumasok sa pagkapamilya, marami na ako narinig na ganito. Pag nandyan na yan, mapagtatagumpayan ko naman yan. Hindi po. Diba? Hindi po kanin na pag napaso ka, pag sinubo mo, pwede mong iluwa anytime. Ang buhay, pag pagiging magulang, tama po ba? Ang buhay pagpapamilya. And that's the reality, that's the hard truth. Kailangan nating paghandaan ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Diba? Tingnan mo yung katabi mo. Ayan, pakicheck yung katabi mo, diba? Yan yung mukha ng pinaghandaan. Di ba? Pinaghandaan yan. Mahal yan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi pa yan pinapanganak, may pangalan na yan. Hindi pa yan nabubuo sa sinapupunan ng kanyang nanay, planado ko na ang buhay niyan. Di ba? Isang anak ng Diyos na pinaghandaan niya. At again, sa laban po ng buhay natin, importanteng may mga gamit ka. Kung papasok ka sa kahit anong laban na wala kang armor or weapon, diba? Para ka lang diyang, sandbag. Tama ba? Magiging punching bag ka lang. Importante po na malaman natin na nagbigay na ang Panginoon ng lahat ng pangangailangan natin sa laban ng buhay. Hindi po tayo iniwan ng Diyos. Meron kasi talagang belief na ganyan . May tinatawag na belief na deitism. Ang tawag nila sa Diyos ay deity. Ang Diyos daw ay naglalang tapos iniwan ng tao. Yan ang deitism. Deity. Naniniwala sila na ang Diyos ay naglalang tapos iniwan ng tao. Hindi po ganun ang Diyos. Okay? Nung tayo po ay nilalang ng Diyos hanggang sa panahon ngayon, hindi po tayo iniiwan ng Diyos. Pero ito po yung isang katotohanan na nakakalungkot. Ayan, flash natin up. May mga pagkakataon po sa buhay natin na pumupunta tayo ng laban na sarili lang ang dala natin.
Ayan. At sa totoo lang, hindi po enough yun. Hindi enough na dala mo ang sarili mo lang na kalakasan. Hindi enough na dala mo ang sarili mong wisdom lang. Hindi enough na dala mo lang ang sarili mong kakayahan. Marami po sa atin matalino, tama po ba? Maraming may alam, maraming opinyon, marami ng pinagdaanan sa buhay. Pero hindi po sinabi ng Diyos na gamitin mo yan o yan ang gagamitin mo para pagtagumpayan ang spiritual war na nangyayari. So ang tanong ngayon, ano ang mga dapat na suot at dala ko sa spiritual na laban na to? Diba? Ano ang dapat na meron ako? What are the weapons and armors of the soldiers of God? Ayan. Ano ba dapat ang suot ko? Diba? Pag pupunta ka ng opisina, dapat naka-office wear ka. Tama po ba? Pag pupunta ka ng school, dapat naka-uniform ka. So ikaw naman na Kristiyano, na somehow araw-araw may pinaglalaban sa buhay, ano dapat ang suot mo? Ano dapat ang meron ka? Dito po papasok ang Ephesians 6 na nagtuturo sa atin ng spiritual armor of God. Ayan, basahin niyo po natin, sabayan niyo po ako magbasa. Ephesians 6 verses 13 to 17. Therefore, put on the complete armor of God so that you will be able to successfully resist and stand your ground in the evil day of danger, and having done everything that the crisis demands, to stand firm in your place, fully prepared, immovable, andiyan ba yan? And immovable, victorious, so that firm and hold your ground. So stand firm and hold your ground, having tightened, ito na po, ito na yung una nating armor, the wide band of truth, nandyan yung personal integrity, moral courage, around your waist, and having put on the breastplate of righteousness, an upright heart. Verse 15, having strapped on your feet the gospel of peace in preparation to face the enemy with firm-footed stability and the readiness produced by the good news. And above all, lift the protective shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one, and the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Amen. Salamat Panginoon sa iyong salita. Ngayon, isa-isahin po natin. Alamin natin paano natin magagamit sa laban itong armor na binigay ng Panginoon. And to be honest, marami sa atin, ay, spiritual armor lang yan, yan yung pang church lang. Okay, susuotin yan sa church lang. Okay, that's our understanding, but we need to understand na applicable po itong armor na ito sa lahat ng laban natin sa buhay natin. In every day of our lives, kailangan suot natin itong armor na to. At sa totoo lang, we need to identify para saan itong bawat armor na ito. Kasi sa totoo lang, gano'n naman tayo eh. Hindi natin gagamitin yung isang bagay na hindi natin alam para saan. Tama ba? Hindi ka magsusuot ng isang bagay na basta mo lang ginususuotin. Kailangan may gamit yan, may purpose yan, at alam mo para saan yan. Okay? And now, isa-isahin po natin. Simulan natin. Hopefully, matapos tayo sa oras. Ayan, bilisan ko na lang ng konti, no? Una, belt of truth. Ayan, so the band or the belt of truth. Sabi dyan, yan daw ay para sa personal integrity and moral courage. At ang purpose nito ay to defeat the lies. Ayan. Basahin ulit natin yung verse kanina. Ayan. Sabi dyan, stand firm, hold your ground, having tightened the wide band of truth, personal integrity, moral courage around your waist. So, kailangan pala nakabigkis sa atin ang katotohanan. At sa totoo lang po, we need to understand the reality that we are facing now. Meron pong kalaban at meron pong tinatawag na father of lies. Alam niyo po ang pinakamalungkot na tatay o somehow pinakamalungkot na kaibigan ng tatay natin? Kapag kaibigan niya na yung father of lies. Diba? Sabi po sa Biblia, sa Genesis 3:1, tingnan niyo po ito. Ayan, flash mo na. Sabi diyan, now the serpent was more crafty, subtle, skilled in deceit. Ano daw sabi sa serpent? Ang serpent daw ay subtle, skilled in deceit, than any living creature of the field which the Lord had made. And the serpent, Satan, said to the woman, ito po yung time ng temptation, can it really be that God has said, you shall not eat from any tree of the garden?
Ayan, as you can see, this is Genesis 3. Ito po ang simula ng creation. Ito yung time na si Adan at si Eva pa lang ang nasa mundo. Pero anong ginagawa ni Satanas? From the very beginning, ano ang kanyang sinasabi? 'Di ba? May deception, may panloloko na sa simula pa lang ng panahon. At ito yung realidad. Palagi niyang i-question sa iyo ang realidad ng Diyos, ang katotohanan ng Diyos. Ito palagi yung salita niya. Ayan, yan yung salita niya palagi. Ano sabi diyan? Totoo ba? Sinabi ni God. Totoo ba? Sinabi ba sa iyo ng Diyos na mamamatay ka pag kinain mo to? Ganyan po lagi. From the very beginning, yan na po ang kasinungalingan ni Satanas. At hanggang ngayon, ganyan pa rin po. Hanggang ngayon, ang linyahan niya, hindi ka enough. Ang linyahan lagi ni Satanas, walang nagmamahal sa iyo, single ka na forever. Ang linyahan ni Satanas, wala nang mangyayari sa calling mo, sa pagilid mo na yan. Hindi ka magmamature, hindi ka mag-grow. Okay lang na mag-compromise. Hindi naman araw, papatawarin ka pa naman ng Diyos. Di ba? Ganyan palagi. Okay lang yan. May grace naman si Lord. Di ba? Ginagamit na, again, matalino rin ang kalaban. Alam niya ang grace ng Panginoon. But then, gagamitin niya yan para i-abuse mo yung grace ng Panginoon. Ano pa? Ano pang kasinungalingan ni Satanas? Huwag kang makinig sa pastor mo o sa mentor mo. Dapat may sarili kang stand sa buhay. Huwag kang nagpapapekto sa mga sinasabi nila. Ayan po ang kasinungalingan ni Satanas. Gusto po ni Satanas lagi tayong malayo sa Diyos. Gusto niya lagi mag-create ng division sa Diyos at sa iyo. At ito yung nakakalungkot. Kaya kailangan pala ibigkis sa atin yung katotohanan. Ang ganda nga po ng AMP version, kasi nakalagay yung deeper meaning ng armor. Sabi doon, belt of truth. Ito yung personal integrity, yung moral courage. At sa totoo lang, ano ba yung gamit ng belt? Ano ba yung gamit ng belt? Ako po, may belt ako mismo ngayon, kailangan ko po. Ayan. As you can see, yung damit natin simula sa taas hanggang sa baba, ang belt po mismo ang nag-hold niyan together. Tama po ba? Yan yung nagbibigkis sa ating buong suot. The belt held everything together in a soldier's armor. And in the same way, yung katotohanan po mismo, it holds your life together. Kaya connected po ang integrity at morality natin sa truth. Let me give you this. The truth you are holding in your life is your integrity in morality. Yung katotohanan na hawak mo ngayon sa buhay mo, yan na po mismo ang integrity at ang moralidad mo. Okay? Kaya ang katotohanan po, ang truth po, it's not just what you say, it's what you live. Ito yung buhay mo mismo ngayon. It's how you live. Truth is your integrity. Truth is your wholeness, yung kabuuan mo. Truth is consistent sa buhay mo publicly and privately. Kaya mapapansin mo, may mga taong namumuhay ng dalawang buhay. Di ba? Iba yung pinapakita sa iba yung pinapakita sa private life niya. Okay, that's the challenge para sa atin. Kailangan meron tayong iisang katotohanan at yung katotohanan na galing sa Diyos. Kasi kung hindi, ang hirap. Ang hirap mambuhay ng double life, tama po ba? Ang hirap magsaya-sayahan. Ang hirap mo yung araw-araw na lang nakasuot ka ng maskara. Tama ba? Ang hirap nun. Araw-araw na lang nakasuot ka ng maskara na iba yung buhay mo sa bahay, iba yung buhay mo sa mga kaibigan mo, iba yung buhay mo sa trabaho, iba yung buhay sa eskwelahan. Iba-ibang truth na halos wala naman talagang katotohanan. Kaya sabi ni Jesus, ano po sabi niya? Sa John 8:32, the truth will set us free. Kaya nga po nandyan yung church, nandyan yung fellowship, yung life group. Para ano? Para lumabas ang totoong estado ng buhay natin. Ang mga katotohanan sa buhay mo at mabago ito patungo sa katotohanan ng Diyos. Alam po ng Diyos na ang dami nating realidad, ang dami nating katotohanan, ang dali din nating magpanggap. Tama po ba? Ang dali nating magpanggap na okay tayo, ang dali nating magpanggap na okay ang lahat. Pero again, nakikita po ng Diyos ang katotohanan natin. Okay, nakikita ng Diyos, alam ng Panginoon kung ano ang totoong sitwasyon ng buhay mo. At ang sabi niya, kailangan mong ibigkis sa sarili mo ang katotohanan. Diba? Marami po sa atin ngayon nai-scam pa rin. Tama ba? Naloloko pa rin. Diba? Kaya kailangan mo yung katotohanan. Kailangan mo ibigkis sa sarili mo ang katotohanan para hindi ka naloloko at hindi ka namumuhay ng talunan. Kaya madalas po tayo pagod na pagod sa buhay .
Kasi ang daming kasinungalingang pinapaniwalaan at sinasabuhay natin. Ang dami nating fina-follow at pinapakinggan na madalas kaya natin fina-follow kasi agree sa mga beliefs natin. Agree sa mga gusto nating paniwalaan. Tama po ba? So let me give you this. Your truth and the truths of this world is not always God's truth. Hindi porket sinabi ng iba, hindi porket nakapost sa Facebook na may 1 million followers, yan ang katotohanan. At sa totoo lang, madali mag-agree sa kanila. Tama ba? Madali mag-agree sa Pride Month. Madali mag-agree sa mga katotohanan ng mundo. Pero just because sinasabi yan ng mundo ay yan na rin ang katotohanan ng Diyos. So please lang, alamin ang totoong katotohanan at alamin ang katotohanan ng Diyos. Hindi ang tama sa mata ay palaging tama sa mata ng Diyos. Okay? Kaya again, God's truth is always through His Word. Wala pong ibang katotohanan kundi galing sa katotohanan ng Diyos. Mapapansin nyo, lahat ng standards ng morality natin ay galing sa salita ng Diyos. Ang 10 Commandments ay halos pinagmula na ng moralidad o ng mga batas natin ngayon. Okay, medyo mas maluwag lang ang batas natin eh. Kasi sa Biblia o sa batas ng Diyos, wala naman pong level ang kasalanan. Okay, sa tao, kailangan maglagay ng level ng kasalanan. Nagsinungaling, nagnakaw, pumatay, iba-iba yung ano niyan, iba-iba ang penalty niyan. Tama po ba? Iba-iba ang pagharap ng kaso na yan. Pero sa mata po ng Diyos, ang kasalanan ay kasalanan. Wala pong level 1 o level 2 dyan. Okay? Tandaan po natin na hindi mo maisusuot ang katotohanan ng Diyos kapag hawak-hawak mo pa rin ang kasinungalingan ng mundo. Church, if you want to wear the belt of truth, you must stop negotiating with deception. And sa totoo lang po, kung gusto mong talunin si Satanas at huwag siyang maghari sa buhay mo, you cannot defeat the father of lies while making peace with the lies in your own heart. Hindi mo matatalo si Satanas kung hanggang ngayon tinatanggap mo sa puso mo, okay lang sa iyo ang kasinungalingan dyan sa puso mo. Natuwan-tuwa si Satanas, yung natulog ka nang hindi mo binitawan yung mga kasinungalingang natatanggap mo, tuwan-tuwa si Satanas sa iyo. Kaya sabi ng Panginoon, ibigkis mo sa katawan mo ang katotohanan. Okay, that's the reality. We need to put in this part of armor. Kaya nga siguro ito yung pinakaunang binanggit ng Panginoon, yung armor na kailangang isuot para i-hold together ang buhay natin. Mapapansin mo, yung mga taong walang katotohanan sa buhay, sunod na sunod lang yan. Pag sinabi ng mundo na ganito, dun ka, dun din sila. Bakit? Walang katotohanan na pinapanghawakan. Kaya the reality is, starting for today, ano ang katotohanan sa buhay mo? Sino ang Diyos ng buhay mo? Sino ang pinapaniwalaan mo sa buhay mo? Tama na ang mga panahon na tayo ay palaging niloloko, na tayo ay parang mga dumi sa dagat. Alam mo 'di ba? May dalawang bagay sa dagat may dumi at may yung mga lamang dagat. Yung mga lamang dagat may sariling aksyon 'yan, tama po ba? Hindi 'yan madadala ng alon. May sariling galaw 'yan. Pero yung mga dumi sa dagat, kung nasaan ang alon, nandun din yung mga dumi sa dagat. So tama na yung pagiging dumi natin na dinadaan-daanan lang o dinadala-dala lang ng kung ano dahil wala kang hawak na katotohanan. Make sure you have your foundation of truth. Okay? Again, connected po ito sa buhay natin dahil kung wala kang katotohanan sa buhay mo, ang tanong ko sa iyo ngayon, sino ka? That's the reality. Without the truths in your life, wala ka pong identity. Ayan. So that's the first armor. Pangalawang armor po. Ayan, tignan natin. Breastplate of righteousness. Di ba? Ano tawag niyo sa Tagalog? Ano sa Tagalog yung breastplate? Ano sa lingwahe natin, sa wika natin? Baluti. Ayan. Baluti ng katuwiran. Di ba? Baluti ng pagkamatuwid. Ano daw yung purpose na to? To protect your heart. Diba? Palagi po natin tinuturo yan, tama? To protect your heart. Palagi natin tinuturo, guard your heart. Kahit sa panahon ng mga Romano po, ang suot nilang armor, yan po, yung armor na yan, na nandyan ay isang Roman breastplate. As you can see, yan ang pinakamalaki at yan din ay isa sa pinakamahalagang armor. Okay? Sa Tagalog, again, baluti. Ito yung part ng armor na nagpoprotekta ng puso at halos lahat ng vital organs sa buhay natin.
Spiritually, kailangan mo to. Spiritually, kailangan may proteksyon ang puso mo. Pakisabi sa katabi mo, puso. Ayan, hindi nguso, puso. Ayan, kadalasan, mas protektado mo pa yung nguso mo kaysa puso mo eh. Di ba? Again, the reality is, kailangan ingatan ang puso mo. Sa Hebrew culture po, yung word na lev, ayan, next slide mo na, yung word na lev or puso, ang ibig sabihin sa kanila niyan, yung kabuuan ng pagkatao nila. So originally, nung sinulat yung word na lev, pag may napansin kayong word na lev sa Old Testament or puso, kadalasan ang ibig sabihin niyan, yung kabuuan ng pagkatao. So sa Old Testament, sa Hebrew culture, pag sinabi mong lev, protect your whole life. Protect mo yung pagkatao mo. At yun ang sinasabi po dito na proteksyon na dapat meron tayo. Dapat suot mo yung baluti ng righteousness, baluti ng katuwiran. Kailangan meron kang tamang puso. Kasi doon naman talaga lagi doon ka lagi atakihin ng kalaban. Diba? Ang sundalo pong walang suot na breastplate, usually ito yung sundalong pinakamabilis masugatan at kadalasan hindi tumatagal sa laban. Worst, ito rin yung mga sundalo na nagtatago na lang kasi bakit? Walang protection eh. 'Di ba? Pag pinana ka ng sa malayo, wala na. 'Di ba? Magtatago ka na lang. Tama ba? Wala kang kalaban-laban pag wala kang breastplate. 'Di ba? Ito rin ang nagsusuot ng breastplate ay ang mga taong gustong lumakas ang kanilang loob. 'Di ba? Tanggap nila na kailangan nila ng proteksyon dahil mahina ang loob nila. Alam niyo po ang kalaban, tatlo lang naman yung gagawin niya kadalasan yan eh. Kadalasan aakusahan ka. Ipapaalala sa iyo lagi ang mga pagkukulang at pagkakamali mo. Tapos ang bulong niya lagi sa iyo, hindi ka worthy, madumi ka, mahina ka. Tama ba? Nakakapanghina ng loob. That's why sabi sa verse, isuot mo yung breastplate ng righteousness para lumakas ang loob mo at makita mo kung sino ka. Diba? Tingnan niyo po ito. Sa Romans 4 verses 4 to 5, sinasabi dito na hindi ang mga tao na naniniwala na kailangan nila mag-perform para makita nila ang faith nila. Hindi ito ang mga tao na tinatawag na righteous. Ang mga tinatawag na righteous ay yung mga taong na-credit daw sa kanila ang faith. Bakit? Yung wala naman silang nakikita pero nagtitiwala pa rin sila sa Diyos. Okay, ang righteousness na binabanggit po dito, ito yung tiwala mo sa Diyos, yung hindi ka nagko-compromise, at ito yung faith na natanggap mo kay Jesus. Kaya nga po again, yung righteousness natin, next slide mo na, your righteousness is not earned by performance. At tingin natin, ay kapag na-perfect ko yung attendance ko sa church, malinis na ako, matuwid na ako, righteous na ako. Diba? Ang tingin po natin, kapag nag-serve ako, diba, kahit ubus na ako, kahit ang dumi ng buhay ko, basta nag-serve ako, saved na ako. Yun ang tingin natin. Again, salvation does not come from our service. Salvation comes from the gift of Christ. Okay, hindi po natin kayang mabilang o hindi natin kayang bigyan ng meaning o ng bigat yan sa buhay natin. Kaya sabi ng Panginoon, yung mga tao lang na nakikita na kailangan nilang tanggapin ang regalo ng Diyos, sila yung totoong matuwid. Yung mga taong nakikita nila na wala silang kayang gawin para bayaran ang kaligtasan na binigay sa kanilang Diyos, sila yung mga matuwid. That means, when the enemy accuses you, hindi ka magpapakita ng resume. Your answer is the cross. Your answer is the grace. Your answer is the righteousness of Christ. Marami po sa atin, hindi naman natatalo sa temptation. Natatalo tayo sa accusation ng kalaban. Diba? Binabalik sa iyo lahat ng mga pagkukulang mo. Okay? At doon ka bumabagsak. Doon ka nawawala. At after mong mawala, ano nangyayari? Ang nangyayari, nangunguna na yung kahihiyan, nangunguna na yung nakaraan, nangunguna na yung dati mong buhay. That's the problem kapag hindi mo suot ang breastplate of righteousness. Okay? Ibabalik ka ng kalaban sa iyong mga kahihiyan. So let me give you this. A condemned heart is easily to wound. Pero ang isang puso na covered by the righteousness of Christ can keep fighting. Diba? Ang goal ng kalaban, tanggalin mo yung baluti na yan para ma-expose ang dating laman ng puso mo. Pero sabi ng Panginoon, isuot mo yung baluti ng katuwiran para maingatan mo ang puso mo. Okay, pakisabi sa katabi mo, ingatan ang puso. Ayan, isuot ang baluti. Ayan. Pangalawa, ito pong pangatlo, gospel
shoes o yung tinatawag na shoes of the gospel of peace. Alam niyo po medyo hindi natin naiintindihan 'to ng maayos. Sa buong part ng armor, ito yung kailangan natin maintindihan kung para saan ba. Bakit ba may sapatos po sa armor? Bakit kasama yung sapatos sa tinatawag na armor of God? Bakit dapat suot mo ito? Tingnan niyo po ito. Sabi sa verse 15, sabi diyan, and having strap on your feet the gospel of peace in preparation to face the enemy with firm-footed and stability and readiness produced by the good news. Kung babalikan natin, sapatos talaga o sandals ang tinuturo dito. Part ng armor ang sandals kasi ito yung suot mo para makagalaw ka. Diba? Ito ang kailangan natin para makagalaw at makakilos tayo. Ang mga sapatos ng sundalo, pag suot na nila yan, ibig sabihin ready na sila gumalaw at alam nila saan sila papupunta. Usually sa bahay, ganun din tayo. Tama po ba? Diba? Usually sa mga bata, magsapatos ka na, aalis na tayo. Tama ba? It means readiness. Kapag suot mo ang sapatos, it means ready ka na kumilos at stable ka kung saan ka papunta. Alam mo ang papupuntahan mo. It talks about stability, direction, and readiness. Suot mo dapat lagi ang sapatos ng gospel of peace. Para sa tamang oras at lugar, ready ka mag-share ng gospel, ready ka maging peacemaker. Ready ka lagi tulungan ang tao makipag-ayos sa Diyos. Ready ka lagi ipakilala ang mabuting balita ni Jesus. Kaya po ang Kristiyano hindi pwedeng passive. Wala pong passive na Kristiyano. Dahil ang Kristiyano laging nakasapatos. Laging ready kumilos. Lagi dapat tayong stable at ready para sa tamang mga laban na haharapin natin. At sa totoo lang po, kapag nakasapatos ang Kristiyano, ito ang realidad na meron sila. Tingnan niyo po. For the youth, kapag nakasapatos ka, alam mo that not every door is from God. Sa mga young adults, alam mo, kapag nakasapatos ka, that not opportunity is your assignment. At sa mga parents at sa ating mga adults, alam mo, kapag nakasapatos ka, na hindi every demand deserves your highest energy. Diba? Yung parents, palaging all out yan eh. Tama ba? From 4 a.m. hanggang 8 p.m. in the evening, all out. Diba? Pero in reality, we need to understand na kapag suot natin ang gospel shoes, alam mo kung saan ka lulugar. Alam mo ang galing sa Diyos. Alam mo ang opportunities na dapat mo lang lakaran. That's the reality kapag suot mo ang sapatos. Okay, ang sapatos ng gospel. Ngayon, makikita po natin, sa temptation ni Jesus, makikita nyo ba yung story doon? Sa temptation ni Jesus, ilang araw siya na nakapag-prayer and fasting? 40 days and 40 nights. Sa dulo nun, sa kalang niya, hinarap ang kalaban. Tama ba? Saka siya pinuntahan at tinempt ni Satanas. So as you can see, mas marami siyang time sa prayer and sa fasting kaysa harapin yung kalaban. Okay? Ang prayer and fasting time niya, 40 days and 40 nights, pero sa harap ng kalaban, puro one-liner lang. Tama ba? Isang linya lang ang kailangan niyang sabihin para matalo ang kalaban. Pansin nyo, alam ni Jesus ang mga laban na dapat niyang harapin. Alam niya kung saan siya dapat nasaan. May mga times tayo po bigla na lang tayong lumalaban or bigla tayo nagiging emotional, bigla tayo nagiging out of control, tama po ba? Most of the time, natatalo tayo ng emosyon natin. Akala natin lahat ng laban sa buhay kailangan natin labanan. But kapag suot natin yung shoes of the gospel of peace, alam natin kung kailan magsasalita at kailan makikinig. That's the reality ng armor. Alam mo kung kailan ka magsasalita at alam mo kung kailan ka mananalangin. So let me give you this. The shoes of the gospel of peace helps you walk where God sends you and refuse where the enemy tries to bait you. Diba? Imagine mo, sa sports, tama ba? Sino dito yung mga nag-i-sports? Diba? Sa sports, importante ang grounding and footing. Tama po ba? Diba? Dapat nasa tamang position ka. Strategy din yan. Kung nakikita natin sa basketball, kapag break time, nakikita mo yung coach may hawak na board, naglalagay ng mga piyesa-piyesa. Tama po ba? Diba? May footing, may grounding, may positioning. Dapat hindi ka distracted at alam mo saan ka pupesto. Yan po ang tinuturo ng sapatos na ito. Kaya mapapansin mo po, maraming mga Kristiyano kung saan-saan na lang nagkakalat. Baka hindi nila suot yung shoes of the gospel of peace.
'Di ba? So marami pong ganyan. Kung naalala niyo noong nakaraan si Alvin, tama ba? Alvin ba yung pangalan nun? 'Di ba? Yung Lord. Ayan, hindi ko nitutuloy. Pero as you can see, yung gusto niyang gawin, somehow maganda yung layunin niya. But the reality is, hindi nasa tamang lugar yung kanyang ginagawa. Yun lang naman yung mali dun eh. Okay? May mga ang shoes of the gospel of peace ay tutulungan ka na hindi maging distracted sa lahat ng gagawin mo. Remember this, dito po ako magtatapos sa point 3. A distracted believer is easier to defeat, but a grounded believer is hard to move. Diba? Ang Kristiyano na merong suot na gospel of peace ay hindi kailanman basta-basta matitinag ni Satanas. Alam mo kung saan ka pupwesto sa laban ng buhay. Okay? Number 4, shield of faith. Ayan, shield of faith. Ayan, paborito to ng mga naglalaro, 'di ba? Shield. 'Di ba? So, ito pong shield na to ay kailangan to stop and destroy all attacks. Ay, ang hirap pa lang magpapogi, no? 'Di ba? Pawis na tayo dito. Ayan, Ephesians 6 verse 16. Sabi po dito, above all, lift up the protective shield of faith, which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Sabi dito, aatakihin ka ng kalaban ng maraming panang may apoy ng kasamaan. Ano sabi doon? Flaming arrows of the evil one. Sa buhay natin ngayon, ano po yung mga flaming arrows na ito? Una, mga takot, fears. Ano pa? Doubts, helplessness, hopelessness, temptations, offense, delays, confusion, mental exhaustion, yung mga linya na parang, nakalimutan na ba ako ng Diyos? Di ba? Parang wala namang nangyayari Di ba? Ba't pa ako susunod? Parang wala namang nangyayari, parang wala namang nakikinig sa akin. Yan po ang mga flaming arrows. Okay, ng buhay natin ngayon. Imagine mo, flaming arrows. Ibig sabihin, hindi lang po ito basta-basta masasaktan ka. Ito ay mga atake na ang goal ay sunugin ka at sirain ka, ubusin ka. Ganyan po ang mga atake ng kalaban. Kaya kailangan po natin ng shield para labanan at tupukin po yung mga atake na yan. Pwede ba i-turn on and off ang faith? Sa tingin nyo po, pwede ba, wait lang, uwi muna ako, pahinga muna ako, stop muna ako sa pagiging Kristiyano, stop muna sa mga faith na yan, papahinga lang muna ako. Pwede bang ganon? Hindi po. Kasi the reality is, hindi ka naman po titigilan ng kalaban. So you need to make sure na nakalagay lagi sa harap mo yung shield mo na yan. Ano ba yung faith na to? Ano ba yung shield of faith na to? Ayan, sabi po sa Hebrews 11, in summary, ito po ang tinuturo about faith. Ayan, sinummarize ko na lang po ito, Pero pag binasa mo yung Hebrews 11, sabi doon, faith is settled confidence in the character, word, and promises of God. Kaya kailangan mo ng faith sa buhay mo. Kailangan mong iangat lagi ang shield ng faith sa buhay mo. Sa mga panahon na wala kang nakikitang nangyayari, maniniwala ka at magtitiwala ka that God is working. Sa mga panahon na parang ang bagal ng panahon, ang bagal. Parang wait lang, ang bagal naman, walang nangyayari. You believe that God is faithful. Sa mga panahon na punong-puno ka ng pressure, your shield of faith will help you not surrender. So let me give you this. Maraming arrows sa buhay natin. And that arrows may still fly. Okay, lilipad at lilipad pa rin yung mga arrows na yan. But you need to pick up your shield. Ayan, nandiyan ba yan, anak? Pick up your shield. Hayaan mong ipagtanggol ka ng pananampalataya mo. Diba? Minsan ang late ng tingin natin sa pananampalataya, Minsan ang tingin natin pananampalataya ay parang imagination na lang. Parang superpower na hindi naman ako superhero kaya hindi ko kailangan yan. No. We need to pick up the shield at palaging itaas pananggalang natin sa lahat ng atake ng kalaban. The arrows may still fly. Okay, lalaban at lalaban ng kalaban sa'yo. Hindi kanya titigilan. But hindi nito masiset on fire ang buhay mo dahil dala-dala mo ang shield of faith. Okay, yan po yung pang-apat. Pang-lima. Ayan, pang-lima po. Patapos na po tayo. Helmet of salvation. Ano naman ang purpose nito? Ang purpose niya ay to remember our identity in Christ. Alam niyo po, isa mga kailangan natin maintindihan, gustong-gusto ni Satanas tanggalin yung identity mo kay Jesus. Gustong-gusto ni Satanas matanggal ka sa katotohanan na may tinanggap ka ng kaligtasan. 'Di ba? Tingnan niyo po ito sa 1 Thessalonians 5 verse 8. Ayan, next slide pa, nak.
Sabi diyan, again, tinuro din ni Pablo sa mga taga-Thessalonica na meron tayo bilang believers na suot na armor. At itong armor na ito, itong helmet na to, next slide ka na. The helmet protects the head of the mind, the thoughts, the focus, and identity. Noong mga panahon po ng mga Romano, mapapansin po natin, ang helmet nila ay magpapakita ng identity nila, yung ranggo nila, posisyon nila. Yung rank at posisyon ng sundalo, makikita mo sa disenyo mismo ng kanyang helmet. Di ba? Usually, yung pinakamalalaking helmet, tapos may mga design pa sa taas, yun yung mga general. Yun yung talagang may mga posisyon sa kanilang hanay. So this part of the armor, gusto ng Diyos po na protektahan natin ang identity natin kay Jesus. Gusto ng Diyos na ipakilala kung sino ka. Pero at the same time, God wants to protect our identity in Christ. Ang kalaban palagi niya pong atakihin yung identity mo. Palagi niyang sisirain ang confidence mo sa salvation na binigay sa iyo ni Jesus. Palagi niyang galaw na pagmukhain tayong mahina at talunan. Pero remember that we are fighting a battle won already by Christ 2,000 years ago. Okay? Remember this. Suot mo ang helmet of salvation hindi lang para protektahan ka din kung hindi i-declare ang victory ni Christ. Isuot lagi ang victor's crown. Okay? Our helmet of salvation is the victor's crown. Naalala nyo yung koronang tinik na sinuot kay Jesus nung siya ay pinako sa cross? That is our helmet. That is the victor's crown. Okay? Para sa mga youth, your identity is not found in trendings, in tribes, in traumas, and platforms. Para sa mga young adults, your worth is not your productivity. And para sa mga parents, your hope is not in perfect parenting, but in the beautiful Savior that we have. Sisirain ng mundo ang identity mo. Sasabihin ng mundo, wala kang worth. Sasabihin ng mundo, walang saysay ang buhay mo. But again, we have this armor, we have the helmet of salvation na magpapaalala sa atin ng identity natin sa Diyos. Okay? The enemy wants to invade our mind, but the salvation teaches your mind where it belongs. So pakisabi sa katabi mo, isuot mo yung helmet. Ayan. So dito na po ako. Number 6, dito na po ako. Patapos na po tayo. Number 6, ang huli pong armor, ang huling part ng armor na binigay ay ang nag-iisang part ng armor na kailangan natin para lumaban. Napansin nyo, halos lahat ng mga parte ng armor na binanggit kanina, lahat yun ay for your protection. Okay? Lahat yun halos pang depensa. Pero ito po ang nag-iisang parte ng armor na kailangan nating panlaban. Ayan, pakisabi sa katabi mo, hindi Facebook ang panlaban. Okay? Hindi kung ano-ano. Ito po ang panlaban natin. The sword of the Spirit. Church, kung lalaban ka na rin lang, lumabin ka na gamit ang kapangyarihang salita ng Diyos. Okay? Kapag inuulan ka ng mga problema, fight by seeking the Word of God. Kapag under attack ang calling at identity mo, fight by holding on to God's Word. Sa lahat po ng parte ng armor, again, ito lang pong pang-opensa. Ito lang ang nag-iisang gamit natin pang-atake. Okay? Hindi po natin ginagamit yung sitwasyon ng kalaban para atakihin siya. Okay? Huwag ka pong makipaglaro ng mind game sa kalaban. Matatalo ka. Okay? Ang totoong laro, ang totoong laban ay through the Word of God. Hindi po sa pag-attend, hindi sa pag-iyak, hindi sa pag-serve mo sa simbahan, inaatake mo ang kalaban. Okay? Actually po, every time na nagpapalalim tayo sa Diyos, inaatake mo na at lumalaban ka na. Sa pagsasabuhay mo ng salita ng Diyos, doon ka lumalaban, doon mo ginagamit ang sword of spirit. Sa pagbabahagi mo ng salita ng Diyos, doon ka umaatake. Gusto mo malaman paano ka lalaban pagising mo pa lang sa umaga? Pick up your Bible, not your cellphone. Doon mo malalaman na lumalaban ka na pagising mo pa lang sa umaga. Si Jesus mismo, yun ang ginawa. Tama po ba? The moment na na-experience niya ang temptation sa Matthew 4, anong ginawa niya? Ano ang sagot niya? Okay, nagtanong ba siya? Hindi niya sinabing, wait, tanungin ko lang yung mga scriptures na mga magagaling doon, baka alam nila ang sagot nito. Hindi. Every time may temptation si Satanas na binigay sa kanya, anong sagot niya? Scriptures.
Hindi po niya sinagot sa Facebook post, hindi siya nagdrama, hindi siya nag-hysterical, hindi siya nagparinig, hindi siya nakipag-negotiate sa kalaban. Hindi siya naging out of control ng emotion. Ang sagot ni Jesus lagi, Word of God. Kaya yun po ang nag-iisang panlaban natin. It means, ito, when lies speak, the word must answer. When shame speaks, andyan ba yan, anak? When shame speaks, the word must answer. When fear speaks, the word must answer. When rebellion strikes, the word must answer. Wala pong ibang gamit tayo pang-atake kung hindi ang salita ng Diyos. Kaya kung meron kang mga bagay na pinaglalaban sa buhay, ang tanong ko sa iyo, is that from the Word of God? Kung meron kang mga pinapanindigan sa buhay na sa tingin mo, yan ang katotohanan mo, my question to you, is that from the Word of God? Because that is the only way you can fight. That is the only way na matatalo mo ang kalaban. A believer without the Word will be emotionally driven, easily deceived, spiritually weak, and vulnerable to every attack. Yan lang po ang pang-atake natin. Hindi mo matatalo si Satanas gamit ang sarili niyang laban. You need to fight through the Word of God, using the Word of God. Church, ito pong set ng armor na ito, ang kumpletong pang-araw-araw nating isusuot para makaharap sa laban ng buhay natin. Pero alam niyo po ba, hindi po pa po yan ang main point natin ngayong hapon. Ayan, hindi pa po ako tapos. Siguro mga 7 p.m. tapos na po tayo. Okay? This is the critical part of the message. Hindi lahat ng kayang magsuot ng armor. Hindi po lahat kayang magsuot ng armor ng Diyos. This is the reality. Bakit? Kasi may mga pusong rebellious pa rin. Meron pa rin mga gusto ng protection pero ayaw ng surrender. Meron pa rin mga gusto ng blessing pero ayaw ng obedience. Meron pa rin sa atin gusto ng victory pero ayaw sumunod. Let me give you this truth this afternoon. A rebellious heart is not compatible with the armor of God. Hindi mo masusuot ang belt of truth kapag may sarili ka pa ring bersyon ng katotohanan. Hindi mo masusuot ang breastplate of righteousness kung may compromise at justify mo pa rin ang kasalanan. Hindi mo masusuot ang gospel shoes kung palagi ka pa rin tagasimula ng gulo. Hindi mo masusuot ang shield of faith. Hindi mo magagamit yan kung hanggang ngayon ikaw pa rin ang bida at magaling sa buhay mo. At hindi mo masusuot ang helmet of salvation kung nire-reject mo pa rin ang pagbabago at pagsuko sa Diyos. Let me give you this. Hindi mo magagamit ang sword of spirit kung hindi mo na isasabuhay ang salita ng Diyos. Hindi mo pwedeng isuot ang armor ng Diyos habang nilalabanan mo ang Diyos. Marami po sa atin, ang daming alam, ang daming tama, pero hindi nagagawa. Ang daming naririnig, pero hindi nasusunod. Ang daming nasa simbahan, pero hindi nakasuko. Kaya po, para maisuot natin yung armor na ito, lumapit at humingi tayo ng tawad sa Panginoon sa mga bagay na naging rebellious tayo. Tatayo po tayong lahat. Again, marami po sa atin alam na itong armor na to. Marami sa atin, familiar na, kabisado na nga ito. Marami sa atin, elementary pa lang, familiar na sa armor of God. But the question is, naisuot mo ba? Next slide mo na. Alam niyo po, this afternoon, as we fight this battle, alam natin na may laban sa buhay. Pero ngayon, before we continue and understand this fight, alam niyo yun, kailangan muna nating maisuot itong armor na ito. Hindi sapat na alam mong may armor ang isang mandirigma. Kailangan bilang mandirigma, suot mo yung armor na ito. At hindi mo ito may susuot kung hindi ka kakampi ng Diyos. Kung hindi ka parte ng kaharian ng Diyos. If God has been dealing you or with your heart, pwede ba ngayon, do not harden your heart. Kung meron mang mga hidden sins, pwede ba ngayon, pray that God will expose it to you. Will open it to you. Will search your heart and bring it to the light. Kung merong mga pride ngayon sa puso mo, this is the time
for you to surrender it. Kung merong delayed obedience, end the delay today. Baka nakikita mo sa buhay mo na ang dami mong hinuhold na blessings, ang dami mong hinuhold na victories, ang dami mong hinuhold na magagandang bagay galing sa Diyos. Dahil ikaw mismo pinipigilan mong masuot itong armor na to. Baka kaya hindi ka makalaban dahil ikaw mismo may kailangang hubarin para maisuot mo itong armor na to. Kapatid, hindi magpapadala ang Diyos ng isang sugatan sa laban. Kailangan mong makalaya at maging healed para makalaban. And healing begins when rebellion ends. Remember this, ang bawat army ng bansa at kaharian may kanya-kanyang armor na suot. At ang armor na galing sa Diyos ay suot ng mga taong may loyalty and allegiance sa Diyos. Ang nagsusuot ng armor of God ay ang mga taong handang lumaban at mabuhay bilang anak ng Diyos at kabilang sa kanyang kaharian. So for now, before we sing again, let this be a time for us to repent and ask for forgiveness. Kung naging rebelde ka sa harap ng Diyos, kung ang katotohanan ng Diyos ay tinatanggi mo na, kung hanggang ngayon ikaw pa rin at bida ang magaling sa buhay mo, kung ikaw pa rin ngayon ang nakikita mong kailangan kumilos para sa kaligtasan mo, ask for forgiveness now. Come on. Pwede kang pumunta dito sa harap, lumuhod ka dito sa harap, or dyan mismo sa pwesto mo. Come on. Be on your knees if you know that God is calling you to repentance right now. Tama na ang pagbabalat kayo sa harap ng Panginoon. You need to wear the full armor of God. Hindi mo masusuot yan kung meron pa rin kasinungalingan, kung meron pa rin pride, kung hanggang ngayon confused ka pa rin sa identity ni Jesus sa buhay mo. The altar is waiting for you. And kapatid, the altar is not only for the tired and weary. Hindi lang para sa mga pagod at naghahanap ng kapahingahan ng altar ng Panginoon. Para rin ito sa mga matitigas na puso na handang sumuko sa Diyos. Ang altar ng Panginoon ay hindi lang para sa mga sugatan. Para din ito sa mga resistant, sa mga nagpipigil na lumapit sa Diyos. Ang altar ng Panginoon ay hindi lang refuge every time that we are under attack. But this is also for those who has been resisting God. So right now, there is one word that you will need to pray right now. Pray for surrender. For you to become a soldier of Christ and wear the armor of God. Surrender to Christ right now. Isuko ang iyong sarili at isuko ang mga bagay na alam mong kailangang maalis sa iyo para maisuot mo ang armor na to. And before we sing this song, narito ka ngayon bilang sundalo ng Panginoon. At bilang sundalo, kailangan mong lumapit at ipakita ang iyong katapatan sa harap ng Diyos. So right now, let us declare, Panginoon, my allegiance is yours. Panginoon, sa harap mo, ako mananatili. Sa harap mo, lalaban at isusuot ang baluti na hinanda mo pa sa akin. Sa harap mo, Panginoon, sa harap ng simbahan na ito, narito kami. Handa muling isuot ang baluti na hinanda mo para sa amin. Lord, as we wear this armor, we declare your goodness. We declare your greatness, Panginoon.
pagkanta namin ang awit na ito muli, aming idedeklara ang iyong kabutihan at iyong kalakasan, Panginoon. Let this be a place of worship, a place of celebration of your goodness, Panginoon. We will sing of your might, O Lord. We will sing of your beauty, O Lord. Come on. Let's declare right now, Panginoon, ang kadakilaan mo, ang dahilan kung bakit ako nabubuhay ngayon. Ang katapatan mo ang dahilan kung bakit narito ako at may kakayahan pa ring lumaban ngayon. Come on, declare right now. Yes, Lord. Can we extend our hands right now? Pwede ba itaas mo yung kamay mo ngayon? As a sign of allegiance to God. Panginoon, narito ako bilang iyong anak, bilang parte ng kaharian mo. Narito ako, handang magpatuloy na lumaban at ipakilala ka sa buong mundo na ito. Come on, declare right now. Yes, O Lord. Sa buong buhay ko, Panginoon, ikaw ay aking pupurihin. Sa buong mundo, ikaw aking aawitan, Panginoon. Declare right now. Narito ka bilang parte ng kaharian ng Diyos. Narito ka upang isigaw ang kadakilaan ng Diyos. Once more. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati na kumpay man ay naroon. Daluyat ng pag-asa kung kailang hinahon. Pag-ibig mo lang sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Panginoon, narito kami. Sinusuko ang aming sarili sa iyo, Panginoon. And Lord, narito kami, handa na pong isuot ang baluti na hinanda mo sa amin. At tulungan mo kami, Panginoon, na sa pagsuot namin ito, dala namin ang iyong kadakilaan, dala namin ang iyong pagmamahal, dala namin ang pagpapatawad, na sa lahat na magsusuot nito, kikinang ang iyong liwanag, Panginoon. Kikinang ang iyong kapatawaran at kaligtasan na binigay sa amin.
Hayaan mong ang iyong ay madala namin sa lahat ng nasa paligid namin. Kung nasaan may isang sundalo, merong kapayapaan at kaayusan sa isang lugar. Ganon din kami ngayon, Panginoon. Kung saan mo kami dalhin, O Lord, naroon ang kapayapaan, naroon ang kabanalan mo, Panginoon. Use us, O Lord. And starting from today, O Lord, pipiliin naming isuot ang armor na to at hindi na kailanman isusuot ang kasinungalingan at anumang meron sa mundo. Tulungan mo kami na tumayo, suot ang full armor na ibinigay mo sa amin. Lord, narito kaming lahat hereby accepts the commission to wear your armor and represent your name dito sa lupa. Ano mang gawin, sasabihin at isipin namin, Panginoon, dala-dala namin ang iyong pangalan. Marami pong salamat sa iyong aming papuri, sa iyong aming dalangin, sa ngalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen at Amen at Amen.